Oh yeah, what's up guys? So, paano gumawa ng DIY na extension cord? So, depende kung anong uri ng extension cord ang kailangan nyo. It's either para lang humaba o para lang umabot yung outlet sa gusto nyong puntahan, or meron tayo dito na para mas marami kang mapagsaksakan. So, meron tayong dalawang uri. Ito is yung medyo Southeast Asian na extension cord, and meron tayo ditong Middle East. Joke lang. Ito is yung dalawang butas lang, meron dito yung tatlong butas kasi meron tayong mga outlet or meron tayong mga appliances na may ganto. So instead na tuplakin nyo yun, pwede yung gantong extension or yung straightforward lang na ganto, since universal naman is ganito lang madalas, unless kung gusto nyo gumamit ng yung mga adapter ba para may saksak na talaga siya dito. Okay, so ito yung mga basic na kailangan nyo pag gagawa kayo ng extension cord: plug, yung socket, and mga screwdriver. Depende sa kung anong uri ng screw yung tatanggalin nyo. And wires. Wires is depende. Kung gusto nyo lang gumamit ng ganito para lang humaba, para dumami lang yung outlet, pwede na yung gantong kaikli, dadami na siya. Pero nakakainis naman kung mag-extension cord ka na ganito na nga lang, tapos ganda pa kaikli, pero at least naging dalawa, hindi lang isa. So depende sa haba kung saan nyo papupuntahin. Kung kapitbahay, hindi kailangan nyo na mas mahabang extension cord o mas mahabang cables. May mabibili sa Shopee mga ganito, mura lang, 200, 300, 400, 500, 600, depende sa kapal at sa haba. Ito is 2.5 mm squared. Kaya niyang i-handle at least 10 amps. Volts is kahit 220 o 12 pwede naman, as long as within 10 amps. Na-try ko na 10 amps kaya naman. Yun lang siya. Next is anong gagawin. So meron tayong magkakaibang uli ng plug. Ito siya. Depende sa mabibili mo. Try natin buksan para makita niyo pinagkaiba ng loob. Okay, so ito siya. Ito yung tatlong uri ng plug, and marami pang iba. So napaka daming ito, and isa lang naman ang goal mo is ma-connect yung kable, isa dito. Ay, wala pala sa gitna ng screen. Kailangan mo lang gawin is ikabit yung wire dito and yung isang wire dito. Yan. Yan yung kailangan mong gawin sa lahat ng uri ng plug kung gagawa ka ng extension cord. And make sure hindi magdidikit tong dalawa, kasi kung ito i-connect mo pero medyo nakaganyan ng onte, ay sinasabi ko sabog ang kinabukasan mo. So dyan lang siya, kailangan ganyan. And kaya siya may space na ganyan para hindi siya gaano magdikit. And same sa ibang uri, ito rin ganun. Ito medyo delikado kasi maliit lang yung ano niya, so may chance ang magdikit. Kunwari may isang hibla ng copper na nakaganyan, nakalawit, tapos in-screw mo dito, ito nakalawit na ganyan. Pag flat mong ganyan, dumikit, puk, sabog pagsaksak mo. So delikado. Meron din namang ganito, which is yung napaka-komplikadong suksukan ng kable. Ayun o, yung screw, suksok mong ganun. So di ko malaman kung dumidiin ba siya o hindi, pero ganyan lang siya. And if you're going to ask me, medyo madaling gawin to para sa akin personally. Nadadalian ako sa mga ganitong uri ng plug, pero depende sa inyo kung saan kayo magiging komportable. Ganito siya. And sa outlet naman, kung bubuksan nyo yung mga ganito, lagi siya may screw, kaya alam nyo kung paano buksan, malalaman nyo agad. Ayun o, mostly ganito lang din ang laman niya. Copper, then may mga screw. Ito yung libreng screw. Kung yung outlet nyo is may ganitong butas, so dito nyo i-drill to para i-drill sa pader. Kaya siya may libreng screw and may butas. Meron din mga extension cord na walang butas, gaya nito.
So wala tong libreng screw sa loob. Okay, so ito na siya. Tanggal na. And as you can see, medyo may slightly na pinagkaiba sila. Ito is mayroong ganito. Ito is puro dito lang. So yung copper nyo, yung wire nyo, dito nyo siya ilalagay. And another wire sa kabila. So mga ganito naman, dito siya. And kabila is dito. So let me show you. Kuha tayo ng ito na lang din. Akong ginagawa ko pag kukonek ako ng wire sa mga screw, pinaghiwalay ko yun sa dalawa. Tsaka bubuksan to. Then ang gagawin ko is papagit na ako. Tsaka bubuhulin para hindi siya natatanggal. Then babalik ko. Yan. Yan yung ginagawa ko. Then same din sa kabila. Naghiwalay ko ito sa dalawa. Ayan, daling-dali. So ganyan siya. Isa sa pinakamahalaga is dapat talaga is walang magdidikit dito. Kailangan walang tumatawid na copper dito. Walang tumatawid na wires, cables, or anything na bakal na ganyan. Maski itong screw dapat hindi siya nakadikit dito. Kailangan isolated itong dalawang to. Kung magdikit man sila, good luck sa inyong bahay. Yan. Then close nyo na. Make sure na mahigpit. And tiga. That's it sa outlet. Ay, tabi nga. Kaya pala hindi siya kumagat. Ulit. Okay, that's it sa outlet. Next is yung hindi pantay na kable. Kuha lang tayo ng panggupit. And I'm very proud na wire cutter ko. Napakadali. Tuwan-tuwa talaga ako dito. Yan siya. And lagay natin siya dito. So ginagawa ko is, since collapsible to, pwede nyong hugutin na lang to. Yan. Then same lang ang gagawin. Paghiwalay nyo sa dalawa, gitna ay bitin. So pag bitin, cut pa tayo na mas mahaba. Yan, dali. Yan, ganyan din. And double check nyo yung mga ganitong mga nakalawit-lawit na to. Kailangan talaga is hindi siya tatawid sa kabila kasi it's very delicate. And same din sa kabila. There we go. Ayan na siya. Pero parang kalahating nakakainis eh. No? Isasaksak mo lang dito pero dalawa yung lalabas. Pero still it works. And let me show you mamaya. Demo natin.
Hanap lang ako ng ibang pwedeng paggamitan. And ayusin pa muna natin itong isa. So ganito naman. Ganun din. Medyo maliit nga lang to. Ayun siya. As you can see, napakaikli. So ang hirap palibutan ng copper niyan. Kung nahirapan ko sa kagaya ng dinemo ko dito kanina na hatiin nyo sa dalawa, then pupulupot. May another option. Gamit kayo ng ganito. Kita nyo yung dalawa. Mas madali siyang maisosok-sok. Let me show you. So ito yung copper. Soksok nyo lang ng ganyan. Then tsaka nyo diinan. And same din sa kabila. Dito lang din. Ayan. Tadyan! Mas madali siya, diba? Kapag may ganun. And it comes with different itsura rin. Ganito yung ibang itsura niya. Nakakalagay sa cocaine bag. Yan o. Pwede rin ganito. Kung gagamit kayo sa ganito, pwede siya isoksok dito. Demo natin. Yan, there you go. So, ipit nyo dito yung kable, then ganyan lang siya. Mas madali siya ng 100% kumpara sa pag-iipit talaga ng wire. You know, ganyan siya. Then, yung wire, ipit nyo lang dito. So, gamit kayo ng long nose or cap or plies, pukpukin nyo ng martilyo, anything na pwede siya maipit dito. Pero gagamitin ko ito sa battery ko, hindi dito. Binili ko lang siya para sa battery and nilabas ko for demo purposes. And next dito, ganun din. Tingnan nyo na to sa dalawa. Parang ang dami na nalagos dito. Cut tayo ng bago. You know, nangalahati na siya. Okay. And asan na yun? Dito. Ganyan din. And yan yung rason kung ba't mas nadadilan ako sa ganitong itsura kumpara sa nandito. And mas worse ito. Kasi ang hirap nilang isok-sok. Okay, yun na. Meron ka ng extension cord. Then, takpan na lang. Ayan na siya. And mag-testing tayo ngayon ng appliances. Hugutin ko yung ilaw ko para di dumilim siya. Kita nyo, nabawasan yung liwanag dito. And yan. And ito yung ilaw. Lumiwanag. So, it's working. Mag-testing pa tayo ng isa. Ito, charger. May ilaw na. So, yun lang. And, kalimutan ko sabihin, yung palang kataba ng copper nyo is depende sa kailangan. Ito is kailan niya 10 amps. Testing ko na.
Any more than that is hindi ko pa alam kasi baka uminit na siya. So use sticker na lang and mas quality na copper. Pakita ko sa inyo yung sura ng isang mas matino. Wait lang. Ito yung mga ganito. Kita nyo siya. Ito yung quality na copper talaga. Yung ano. And sa size nito is 5.5. I-focus ko lang. Ayan, 5.5 mm squared. Mas maganda siya. Mas mataba. Siyempre, anything na mas mataba is mas better. Problema nga lang dito is may hirapan kang i-adjust kasi matigas na. Unlike sa ganito, mas madali mo siyang maibubuhol. Dito is kailangan mo na ng ganito kasi may hirapan ka na siyang i-maniobra ba. Ayun lang. Lagay ko sa description yung mga links para bibili kayo. Paggamit na ng link. Ayun lang. Salamat sa mga nanonood. Bye.